Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay naganap na ang game ng Lakers at ang Miami Heat kung saan nakuha ng Heat ang 1-point win sa likod ng halimaw na performance si Bam Adebayo. 22 points, 20 rebounds, 10 assists, 2 steals and 2 blocks ang ginawa niya. Ngunit pag-usapan natin si Anthony Davis. Bago matapos ang second quarter ay nagtamo siya ng hip spasm. Kaya naman ika-ika ito patungo sa locker room kasamang medical team ng Lakers nung halftime. Sinubukan niyang maglaro sa second half. Bumalik siya sa 7-minute mark ng third quarter. Ngunit matapos lang ang 6 na minuto ay lumabas siya at hindi na bumalik pa sa game na ito. Hindi na din siya nakagawa ng kahit isang puntos man lang sa 6 na minuto na yan. So ilang games pa lang nga tayo sa season at injured na kagad si Anthony Davis. Napag-usapan pa lang nga natin na bumabawi na siya. Sa kanyang last 5 games ay nagtatala siya ng 28.2 points, 14 rebounds, 3.8 blocks, and 2 steals per game on a very efficient 59% shooting sa field. Ganun pa man, posibleng out nga na naman siya sa next few games. Bukod sa kanya ay out din nga si Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes at Gabe Vincent. With Jackson Hayes and AD possibly out, posibleng makita natin na maglaro ulit ng center position si LeBron James tuwing nagpapahinga si Christian Wood. So ayun nga po mga kaibigan, 3 wins and 4 losses ang record ng Lakers ngayon at inuulan pa sila ng mga injury. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kyrie Irving. Si Kyrie nga ay isang shooting guard na may katawan at tangkad na pang point guard. Kahit saan nga siyang team na mapunta ay secondary option lamang sa kanya ang playmaking at shoot first type of player talaga siya. Sa Brooklyn Nets nga ay si James Harden na naging point guard nila kahit na mas pang shooting guard ang height ni Harden kaysa sa kanya. Ganun din nga sa Cleveland Cavaliers. Si LeBron na nagsisilbing point guard at si Kyrie Irving naman ang number 1 scoring option ng kanilang team. At sa Dallas Mavericks last season nga ay may score first type of mentality pa din si Kyrie Irving. Ganun pa man ay mukhang binagod na nga niya ito ngayong season. May kita mo pa din ang dating Kyrie Irving na halimaw sa one-on-one. Ngunit sa ngayon nga ay mas pinaprioritize si Kyrie ang pag-involve ng kanyang mga teammates. Tinitiwala niya nga kay Doncic ang scoring at pag one-on-one. Mas napapadalas kayo ng pagtayo niya sa corner for catch and shoot opportunities. Ganun pa man ang strategy na ito so far ay nagiging epektibo para sa Mavs. Other than Kyrie Irving is averaging career high 8 assists per game, nagiging balanse din nga ang scoring ng Mavs at nagre-resulta ito sa mga panalo. Sila ngayon ay may record na 6 wins and only 1 loss. Matapos sa talunin nila kanina ang Orlando Magic sa score na 117-102, nagtala si Kyrie Irving ng 21 points, 7 rebounds and 10 assists. Habang si Joel Embiid naman mga kaibigan ay nagliyab din nga sa panalo ng Sixers kanina kontra sa Washington Wizards kung saan nagtala siya ng 48 points, 11 rebounds and 6 assists on 68% shooting sa field sa loob lamang yan ng 3 quarter. Habang ang kanyang rival naman na si Nikola Jokic ay nagtala din ng 35 points, 14 rebounds and 12 assists triple-double sa panalo ng Denver Nuggets, surpassing LeBron James sa all-time triple-double list. Pang-apat na nga siya sa history ng NBA. 36 points, 12 rebounds din si Giannis Antetokounmpo sa panalo ng Bucks kontra sa Brooklyn Nets, habang si Cam Thomas naman ay nagtala din ng 45 points at binigay din ng Minnesota Timberwolves sa Boston Celtics ang kanilang unang talo sa overtime sa score ng 114-109. 38 points, 9 rebounds and 7 assists si Anthony Edwards.